And we're back mga ka-positive, no? Ayan, magandang araw sa inyo. It's me, Daddy Vlog. Okay. Ayan, so sa pagpapatuloy ng Honda Wave restoration ko. Excited dahil puhubaran ko na siya sa wakas. At yun nga, sa pagtatanggal ng kaha, madali lang naman to. Bali, ito time-lapse ko na lang. Excited lang kasi nag-flashback sa akin yung mga nirestore ko dati way back 2008. At yun, gaya nga nung sabi ko dun sa unang video, mga minor problem regarding sa shock, sa boha, sa rim, sa kanyang plato, sa rear shock, at yung kaha niya dito, yung inner pairings, yung kulay black. Then, para at least makita ko na rin kung ano yung mga dapat linisin pa sa loob. So, let's go! Let's do this! Two hours later. So yun na nga mga ka-positive, natanggal ko na yung kanyang inner pairings at saka yung outer pairings. Ayan, so tinanggal ko na rin yung may basag na inner pairings, no. All goods naman yung kanyang outer pairings, wala namang basag. Bukod dun yun nga, sobrang dumi ng kanyang mga kaha, no. At yun pa nga, isa sa mga nakita ko yung tornilyo. Puro kalawang na siya. What? Sa ngayon, huhugasan ko muna para at least madali na siyang ikabit pag halimbawang okay na rin yung chassis. So ito muna yung gagawin ko, no. Tapos patuyuin. The next day. So yun na nga mga ka-positive, no. Second day na ng pagbabaklas ko. Eto nga, tinulungan na ako ni JM. May mga parts kasi ng Wave na mahirap baklasin gawa ng kalawang. What? So ingat talaga para less gastos. Inabot na rin ako ng gabi sa paghuhugas ng mga kaha. Pero anyway, okay lang naman yun. Masaya naman ako sa naging resulta. Malinis na kahit papano. Onting punas na lang since hindi naman daw to i-repaint. So today mga ka-positive, tapusin na namin yung ibang baklasin para makita ko na yung dapat ayusin at linisin. One eternity later. So eto na mga ka-positive, no. Bumungad na sa amin yung mga kailangan linisin at remedyohan. Bukod sa apakadumi na, may mga kalawang at amag-amag pa. So saan ka ba? Una na dyan yung airbox, no. May mga lupa-lupa na. Puro kalawang na rin yung mga screw niya. So kailangan palitan lahat. At syempre check ko na rin yung air filter kung goods pa. Sunod naman dyan yung swing arm, no. So eto parang grabe, no. May lupa-lupa na rin siya na konting bakal. Pero sa tingin ko medyo maduguto, no. Kasi nga malaki yung part na may kalawang sa kanang bahagi ng swing arm. Then puro langis pa. Sana kayaan ng panlinis, no. Next naman dyan is yung sa sprocket nya, no. Ganun din, puro kalawang, may namuong grasa. Yung mga brake hub nya, no, o yung sa preno, chinek ko, nabanggit kasi ni Tito, hindi na daw makapit yung mga preno. Tapos naalala ko, walang speedometer. Okay yung cable. Ito pala yung dahilan. Sira at upod na yung gear nya, no. Last is yung mismong stock pipe. Kala ko nung una, nung hindi ko pa nababaklas, linis lang, liha-liha lang. Lalo na sa elbow. Kaso, nung nabaklas na, may butas pala sa mismong kabitan ng exhaust nya. Oh no! Hassle to, no? I-update ko na lang si Tito kung ipaparitubo niya o bibili na lang ng bago. Chicken pipe. Gusto ko yan! Day 3. So yun na nga mga ka-positive, no. Anong araw na ba? Natanggal ko na yung kanyang outer pairings, inner pairings, at yung mga dapat tanggalin kagaya ng rear shock na talagang defective na, yung swing arm na ipapa-powder coat natin. So kasi in-estimate ko ganun din naman ang gastos kung halimbawa ako magre-repaint, mas minabuti ko na ipa-powder coat para mas solid yung kulay niya, no. Pagkatapos malinisan yung chassis niya, i-repair na natin yung dapat i-repair. Kagaya nung knuckle bearing, i-check ko kung palitin na. Huwag naman sana. Tapos yung kanyang carburetor, linis lang naman to, sigurado ako. At yun nga yung front shock fork oil, malamang sa malamang yan, palitin na. What? Then ayun nga, nag-update ako lagi kay Tito at saktong tumawag naman siya. Nagkaroon na tayo ng lisensya na sabi niya nga ako nang bahala pagdating dito sa engine cover. Okay. So sa ngayon muna ang gagawin ko is lilinisan.
Linisan. So, ayun. Let's go. Let's do this. So yun na nga mga ka-positive, no. Ayan, nalinisan ko na yung buong chassis niya kasama yung gas tank, no. So napakalaki nung difference nung before and after niya, no. Ayan, so napakabisa nung degreaser na ginagamit ko. So okay na, since nalinis na yung chassis niya, so pwede na tayo mag-proceed sa mga maintenance at repair, no. Kagaya nung kanyang knuckle bearing, ayan. Na may sariling desisyon. Pangatlo is yung kanyang carburetor, linis lang, no. At last is yung kanyang engine cover, ipipaint stripper natin. Sa mga susunod na video, ayan, mabubuo na yan. Yay! So, hintayin ko na lang yung mga pinapowder coat ko at assemble na natin. Yun lang muna sa akin mga ka-positive, no. Please don't forget to subscribe. Kahit wala ng bell button. God bless, stay safe. Peace out.